Mahal kong mga kaibigan, sumulat ako sapagkat nais kong ipabatid sa inyo ang pagdiriwang ng aking kaarawan sa darating na linggo. Ang aking inaasahan ay ang inyong pagdalo at makasalo at makita kayo sa pagkainan. Ang aking inay ay nagluto ng masarap na kakanin na ating paboritong kinakain sa tuwing tayo nagkukwentuhan, at may masarap din akong handa tulad ng adobo, sinigang, papaitan na siyang magsisilbing pulutan, at meron ding Shanghai na siyang paboritong isinasyaran ni Bebang sa tuwing tayo'y dumadalo sa handaan. At meron ding kantahan na kung saan si Itay ay nagrenta ng video okay. Kung ang problema nyo ay ang inyong regalo, ay huwag na kayong mag-abala sapagkat ang inyong mga presensya lamang ang siyang magiging regalo nyo sa aking kaarawan. Ninanais ko na sana'y makapunta kayo sa pagdiriwang ng special na araw para sa akin. Nagmamahal, Mayumi. Hindi ka tumitingin na nilatanong to, ha? Hindi ko na kami masagasahan. Ano ba yan? Lahat na malit. Ayun. Ito na yan. Dapat tatungin mo. Ano sabi niya? Dami naman. Kaya nga. Mahal kong kaibigan, natanggap namin ang iyong mensahe. Makakaasa kang kami ay dadalo sa iyong kaarawan. Pinapasabi rin pala ni Itay na hindi siya makakadalaw sapagkat walang magbabantay ng palayan sa bukid. Kung kaya't kami na lang inayat ang ating mga kaibigan na makakadalo. Ako na ang sumulat sa iyo ng liham sapagkat abala ang ating mga kaibigan na mamili ng damit na isusuot nila para sa iyong kaarawan. Nagmamahal, Hana. Tagapaghatid. Ang tagapaghatid ay isang tao o bagay na nagdadala o naghahatid ng isang mensahe, impormasyon, bagay o serbisyo mula sa isang lugar o tao patungo sa iba. Halimbawa, sa konteksto ng komunikasyon, ang tagapaghatid ay maaaring isang tao o teknolohiya na naghahatid ng impormasyon mula sa pinagmulan patungo sa tagatanggap. Mensahe. Ang salitang mensahe ay may kahulugan na pahayag o impormasyon na naipapadala mula sa isang tao patungo sa isa pa. Karaniwan itong ginagamit sa mga usapan, sulat at iba pang anyo ng komunikasyon. Ang mensahe ay maaaring maglaman ng iba't ibang uri ng nilalaman tulad ng impormasyon, emosyon o opinyon o mga tagubilin. Channel. Ang channel ay nagsisilbing daan o daluyan ng mensahe patungo sa tagatanggap nito. Mayroong dalawang anyo ang channel upang may pahayag at maihatid ang naturang mensahe. Ang una ay pandama o sensory, tulad ng paningin, pandinig, pangamoy, panglasa at pakiramdam. At ang pangalawa ay ang institutional, na tuwirang sabi o pakikipag-usap
sulat at kagamitang elektroniko. Barriers o hadlang. Ito ay mga hadlang upang makamit o maipabatid ang mensahe sa tagatanggap. Ito rin ang nagsisimbing dahilan kung bakit hindi nasasagawa ng maayos ang komunikasyon. Tagatanggap ang nagbibigay ng kahulugan sa naturang mensaheng inihatid ng tagapaghatid. Na tumutugon sa mensaheng natanggap, mayroong tatlong antas ang tagatanggap: pagkilala, pagtanggap at pagkilos. Siya ang nagde-decode ng mensaheng ipinadala ng kanyang kausap. Ang pagbibigay kahulugan sa mensaheng ipinadala ay nakasalalay sa kanyang pag-unawa. Baliktugon. Ang salitang baliktugon ay karaniwang ginagamit kung ikaw ay nanghihingi ng reaksyon. Sa paghingi ng reaksyon, pwede ito ay sa pamamagitan ng salita, kilos, gawa at pagsusulat.